Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si VP Inday Sara tungkol sa katanungan ng media sa kanya na ayaw niyang sagutin. Okay? Dito sa Manila Times na balita ngayon, ito ang pinag-usapan. Yung pinaka-latest na survey ng Pulse Asia kung saan halos statistically tied sila ni Senator Raffy Tulfo. Silang nangunguna sa presidential race. 35% si Tulfo, 34% si VP Sara. Yung previous na survey, 35% si VP Sara, 24% si Senator Raffy Tulfo. So, biglang umangat yung ratings ni Senator Tulfo. So, tinanong siya ng media, itong si VP Sara, tungkol nito. Alam mo yung sagot niya? Masyado pang malayo ang 2028 election. Ang gusto ko, mag-focus ako sa nation building. Wow! Napahanga ako ng husto sa ganong klase ng sagot. 2024 pa lang ngayon, ang layo pa. So bakit ba masyadong mainit ang politika ngayon? Masyadong maaga yung mga presidential surveys. Dapat ang sinosurvey ngayon yung mga senador. Okay naman. Sino yung mga nangunguna? Ganon din. Tulfo pa rin ang nangunguna sa mga senatorial surveys. Erwin Tulfo. Both Okta Research at saka Pulse Asia, nangunguna palagi si Erwin Tulfo. Sa ibang mga surveys naman, nangunguna si PRRD. Okay. So, paano nagsimula itong napakaagang ugong-ugong interest sa presidential race by 2028? Nagsimula ito nung yung ginawa ni Speaker Martin Romualdez, yung dinimote niya si former President Gloria Macapagal Arroyo. Tapos nagalit si VP Sara. Ayun, lumabas yung word na tambaluslos. Since that time, yun na, mainit ng usapin sa 2028 na elections. Lalo na nung sinundan ng People's Initiative na ang lumalabas, sinuportahan ng mga congressman. So, lumalabas ngayon na ang objective ng People's Initiative o Charter Change is baguhin ang sistema ng form of government natin from presidential to parliamentary, from bicameral to unicameral, para prime minister na lang ang mangulo mag-govern sa ating bansa. Yung prime minister na yan, hindi na mabubutuhan ng mga tao. So, to me, yon ang simula sa lahat, yung interest o focus ng mga survey groups, pati na rin ang taong bayan, yung 2028 presidential election. Kaya, ayun, tama si VP Sara. Makita nyo, very professional kung magtrabaho si VP Sara. Trabaho lang. Ilang beses na akong nagbiyahe sa Metro Manila. Palagi kong nakikita yung mga buses na Office of the Vice President nagpro-provide ng libreng sakay. Ayun, walang press release, walang silent lang yun. Silent na trabaho lang na to me, malaking tulong. Hindi naman trabaho ng OBP na mag-provide ng transportation. Bakit pa siya nagpro-provide ng ganon? Tapos walang media coverage. Hindi katulad yung ibang politika dyan na may ambisyon din, magpolitiko. Lahat na lang ng ginagawa, may press release. Pinapaalam sa publiko. Yun ang malaking kaibahan.
yung epal. Lahat na lang, may tarpaulin, may kasamang media, press release. So, ibang-iba talaga itong ating VP Inday Sara. At dahil sa kanyang professionalism, yung trabaho-trabaho lang, kaya namimintin niya yung mataas na rating niya. Yung Pulse Asia Survey, siya pa rin ang nangunguna sa top 5 government officials of the land. Ang pinakamataas na approval and trust rating si VP Sara. Tinalo niya sina PBBM, Senate President Zubiri, and Speaker Martin Romualdez, and the Chief Justice. Okay, so, yun, tama. Huwag muna nating pag-usapan ang 2028 presidential election. Okay, punta naman tayo kay Senator Raffy Tulfo. Nagbigay din siya kamakailan ng statement. Kailang yung statement ni Senator Tulfo tungkol sa pangunguna niya sa presidential survey, hindi sa sagot niya sa media, kundi sagot niya sa issue against sa kanya ngayon sa social media. Ang issue sa kanya is tinawag niyang duwag sa kanyang radio and TV program, yung Raffy Tulfo in Action. Tinawag niyang duwag ang isang sundalo. Okay? So, ang background nito, yung sundalo may girlfriend. Yung girlfriend nagreklamo sa Raffy Tulfo in Action. So, inaksyonan ngayon. Tinawagan ni Senator Tulfo itong sundalo. Yung sundalo nagkataon na nasa combat operation. So, nag-request yung sundalo na, "Sir, pwede ba? Later on ko na lang sagutin yung tanong yun, nasa combat operation ako." Nako, nagalit si Senator Tulfo. Tinawag niyang duwag yung sundalo. Na duwag ka. Baka mamaya pag may nakita kang kalaban dyan, tumakbo ka at iiwanan mo yung mga kasamahan mo. Ganon. Maraming nakapanood sa segment na yun. Then, ang nangyari, namatay yung sundalo sa pakikipaglaban. He died a hero. At ito, nag-react ang mga PMA generals. Plus, iba na rin, mga police, retired and active policemen and soldiers nag-react. Kaya nagkaroon ng manifesto. Kumakalat ngayon. So, yun, nag-react si Senator Tulfo. Anong sagot niya? Paninira lang yan, fake news yan, dahil ako ang nangunguna sa surveys. Kaya sabi niya, pwede ba, huwag nyo na lang akong isama sa susunod na survey. Hindi mo naman pwedeng diktahan ang mga survey groups. Kung sino yung nakikita nila na gusto ng taong bayan, yun ang tatanungin nila. Hindi mo pwedeng madiktahan ang mga survey groups. Kaya lang, to me, gustong i-divert ni Senator Tulfo yung issue, kaya lang yung sagot niya malayo. Yung sabi niya, paninira lang yan, fake news yan. Paano magiging fake news na ang daming nakarinig? Tapos, ang sagot sana doon is i-deny or aminin niya at mag-apologize. So, i-deny niya. Wala akong sundalo, wala akong tinawag na duwag na sundalo sa aking programa. Ganon sana ang eksaktong tubag. Kasi ang issue, may isang sundalo identified at Private First Class Canlog na tinawag niyang duwag. So, ang sagot kung wala. I-search niyo aking mga programa. Walang ganyan. Ganon sana. Kung totoo man, di sabi niya, nagkamali ako. Apology. Ganon sana. Kailang wala. General, i-deny-birth niya sa survey. Nangunguna kasi ako eh. Kaya malayo pa, ganon din. Malayo pa ang 2028. Pwede ba huwag niyo akong isama sa survey dahil ako gusto ko lang magtrabaho
para sa nation building. So, totoo nga naman, malayo pa ang 2028. Sana ang ating mga opisyal sa gobyerno mag-focus kung paano yung urgent concern ng Pilipinos, yun ang tutukan. Ano yun? Yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Pagkakaroon ng trabaho, pagkakaroon ng ano ito, yung hindi na aalis ang mga Pilipino para magtrabaho sa pa-abroad. Tapos yung pagtaas ng sweldo. Yun ang mga concern ng Pilipino. Yun ang dapat tutukan, hindi yung politika. So, salamat BP Inday Sara. Ituloy nyo lang yung tahimik nyo na pananarabaho at ang taong bayan nakakakita sa inyong ginagawa at kung ano ang itinanim mo, aanihin mo rin later on.